Yun, kamusta kayo mga kamorke? Muli ay gagawa tayo ng video. Marahil ay marami na pong may alam sa inyo na wala na akong magulang. Wala na si mami at si daddy. Marami ngayon na nagtatanong kung sino nga ba ang nagbalsamo sa kanila. Ang uunahin ko na pong ikwento sa inyo ay tungkol sa aking daddy o sa tatay ko. Pumanaw si daddy noong December 25, 2008 at hindi siya rito binawian ng buhay sa Pilipinas, kundi sa abroad siya binawian ng buhay sa Saudi Arabia, sa Dammam. Dahil nung mga panahon po na yon ay doon siya naghahanap buhay. O baka itanong ninyo kung ano naman ang naging dahilan ng pagpanaw ng aking tatay o ni daddy. Siya po ay inatake sa puso. Pumanaw siya ng December 25, 2008 na iuwi na po siya rito sa Pilipinas ng sumunod na taon, February 2, 2009. Ito ay ayon sa pagkakatanda ko lang mga kamorge. O ngayon ang tanong ninyo, sino ang nag-imbalsamo kay daddy? Ayon lang din sa pagkakaalam ko dahil sa matagal bago na iuwi si daddy galing ng Saudi Arabia, na-dry na yung ibang parte ng katawan niya, like yung ilong na to, talagang napipis na yan, talagang lumitan ng todo. Kaya kailangan restore yung ilong ni daddy. At saka yung buong mukha na yan, talagang nangingitim na siya. Ang nag-imbalsamo po sa kanya, yung mga kapatid niya. Sino-sino yun? Si Tito Danny, Tito Nonong, at Tito David. Tatlo silang magkakapatid na nagtulong-tulong para isaayos yung kapatid nila o si daddy. Ngayon, punta naman tayo kay mami. Pagkatapos na mailibing si daddy, ilang panahon lang ang lumipas. Lumabas naman ngayon yung sakit ni mami. Alam niyo kung ano yung naging sakit ni mami? Yung karaniwan sa sakit ng mga kababaihan. Yung sa dibdib. I-comment nyo na lang kung ano yun dahil ayokong banggitin sa video po natin na to. Ilang taon din nilabanan ni mami yung kanyang karamdaman. Dahil sa hindi natin hawak ang buhay natin, pinagpahinga siya ng Diyos noong October 2014. Ibig sabihin, ilang taon lang yung pagitan nila ni daddy, di ba? 6 na taon lang yung naging pagitan ng pagpanaw ni daddy sa pagpanaw ni mami. Ngayon ang tanong, sino ang nag-imbalsamo kay mami? Si Tito David po. Isa rin po sa tatlong nabanggit ko kanina na kapatid ni daddy ang nag-ayos kay mami o nag-imbalsamo sa kanya. Bali yung Tito David ko po na yon ay bunsong kapatid ni daddy. Nasagot ko na ikatanungan ng ilan sa inyo, pero meron lang akong gustong bigyan ng diin sa video ko pong ito. Dahil sa ako po ay may malalim ng karanasan patungkol sa maagang naiwan ng mga magulang, ibabahagi ko rin po sa inyo kung ano yung naging buhay ko, maging buhay ng mga kapatid ko. Kung gaano ang paghahangad namin na sana nandito na lang sila, kung gaano talaga kahirap ang dinanas namin noong maiwan kami ng mga magulang namin. Ikaw na magulang, pwede mong itag yung anak mo sa video ko pong ito. Na baka dahil sa video ko na to, lalo nilang makilala, lalo nilang pahalagahan ang pagkakaroon pa ng magulang sa buhay na to. Alam niyo mga kamorge, nung maiwan po kami ni daddy, hindi pa ganun talagang ramdam yung bigat ng pamumuhay. Dahil sa bata pa, talagang nasa musmus na kaisipan pa. Hanggang sa dumating yung panahon na si mami naman ang lumisan. Alam niyo mga kamorge, unang naisip ko nun, paano na yung mga kapatid ko? Paano ang dapat kong gawin? Wala akong hanap buhay, wala akong salapi para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Meron din akong gustong ikwento sa inyo mga kamorge dahil isa to sa mga hindi ko talaga makakalimutan tagpo sa buhay ko. Yung gabi, pagkatapos na mailibing si mami. Ako saka yung bunso kong kapatid na babae sumama pa uwi sa side ni daddy. Si Brian, yung pangalawa kong kapatid, naiwan sa side ni mami. Nung time na paalis na kami sakay ng tricycle, ang sakay ng tricycle, ako, yung bunsong kapatid ko, at yung tita ko na kapatid ni daddy. Ako naman nakasakay sa may likod o dun sa may tabi ng driver. Alam mo yung nakaupo kang ganyan sa likod ng tricycle o dun sa may likod ng driver. Unti-unti ngayon kayong paalis at nasa harap mo yung pinakapinto ng bahay ng side ni mami. Andun yung kapatid ko lalaki. Ewan ko mga kamorge, bakit ako nagiging emotional kapag naalala ko yung pagkakataon na to. Siguro nung time na yun kasi nakita ko kung gaano nahirapan yung kapatid kong pangalawa. Na halos hindi siya nagsasalita dahil siya halos ang nag-alaga sa mami namin. Dahil kasi po ako, nung time na yun, nasa Quezon City po ako nag-aaral. Kaya nung time na nakita kong paalis na kami nga na yun, nakita ko yung kapatid ko. Bakit ko iniwan yung kapatid ko? Kasi yung bunso kong kapatid, bata pa siya noon. Pero hindi ko akalain na mas magiging matibay sa amin yung kapatid kong babae. Dahil isa rin siya sa talagang maraming kinaharap na pagsubok sa buhay. Nasa isip ko rin, bakit ganun na nangyayari? Bakit kailangan namin magkahiwa-hiwalay?
Tanging nasa isip ko lang nun, Diyos ang bahala sa amin. Walang ibang makatutulong sa amin kundi ang Panginoong Diyos. At nung mga panahon na yun na mauwi na nga ako galing ng Quezon City, mayroon akong gustong kurso na kuhanin talaga. Kahit na gustong gusto ko yung kurso na yun, niloob ng Ama na ang pag-aralan ko, ito ngang embalming o yung pagbabalsa mo. Kahit na masakit sa akin dahil hindi yun ang kursong gusto ko, pero ang nasa otak ko nun, ang nasa isip ko nun, ang pagbabalsa mo, yung niloob ng Ama na ibigay sa akin, yun ang makakatulong sa mga kapatid ko sa hinaharap naming buhay. Tinanggap ko yun, pinag-aralan ko talaga. Hanggang sa nakapasa nga po ako, nagkaroon ako ng lisensya. Bakit ko ibinahagi sa inyo yung mga kamorge na kahit alam kong meron akong gustong kurso, pero sa ibang paraan ako inilagay ng Ama para makatulong sa mga kapatid ko. Sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay. Yun din ngayon ang gusto kong bigyan ng diin po sa inyo. Lalo na sa mga kabataang nakikinig po sa akin. Oo, may sarili tayong kagustuhan. Na bata pa lang yun na ang pinapangarap mo. Pero ang tanong kasi mga kamorge, yung bang kurso na tatapusin mo, makakatulong ba para sa mga kapatid mo at para sa mga magulang mo? Oo, may sarili kang buhay. Pero may isa kang bagay na hindi dapat kalimutan kapag nakuha mo na yung isang bagay na pinapangarap mo. Ang pagbalik mo ng tulong sa mga magulang mo. Hanggat nandyan sila, pakamahalin mo. Hanggat maaari, alagaan mo. Sinisigawan ka man yan, pinagagalitan ka man yan araw-araw. Yun ay dahil sa pagmamahal nila sa'yo. Huwag mong hintayin na mangyari sa'yo yung nangyari sa akin, sa nangyari sa mga kapatid ko na nawalan ng magulang na kahit anong paghahangad pa namin, hindi namin maibigay sa mga magulang namin lahat ng gusto nila. Parang awa nyo ng mga kamorge, nagkakatampuhan man kayo ng mga magulang nyo. Magulang din ang unang uunawa sa inyo.